May kaugnayan ba ang celibacy sa Venus decay? Itinuturing ng maraming tao ang pagsusuot ng Venus bilang celibacy. Dapat nilang tandaan, Brahma at Charya. Wala rin itong koneksyon sa salitang Venus, ni sa kahulugan o sa sentimiento. Bukod dito, ito ay hindi gaanong mahalaga sa pananaw ng pisyolohiya. Imposibleng sundin ang gayong kabaklaan maliban kung walang sakit sa alinmang glandula ng katawan, o walang gamot, o walang espesyal na pamamaraan na ginagamit, o ang katawan ay hindi nagiging may kapansanan. Hindi ba dapat subukan ng isa na mamuhay? Talagang tama na ang natural na kahulugan ng celibacy ay ang pag-alagala sa Brahma. Nakikita si Brahma sa lahat ng bagay. Gayunpaman, ang pagpipigil ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ngunit ang pagpigil ay hindi nangangahulugang lumalaban sa likas na relihiyon. Ang pagpigil ay nangangahulugang upang sundin ng maayos ang natural na relihiyon, upang ganap na ihinto ang pagkawala ng tamud sa pamamagitan ng ilang espesyal na lunas. O ang pag-iwas sa labis na Venus sa pamamagitan ng pag-aayuno ay tinatawag na worldly celibacy, na hindi talaga celibacy. Para sa mga taong hindi kasal, may kaunting kahalagahan ang ganitong uri ng makamundong celibat. Dahil dito, walang posibilidad na magkaroon sila ng sexual instinct. At dapat subukan ng mga may asawa na si Venus ay hindi mabubulok ng sobra ay mahalaga. Ngunit ang bagay na ito ay kailangang laging tandaan. Ang pagpigil ay ang tawag sa balanseng estado ng pag-iisip. At hindi ito masusundan ng puwersa. Ang mga taong pilit na pinipigilan ang pagkabulok ng Venus sa iba't ibang paraan ay may negatibong epekto sa kanilang katawan at isipan. Katawan ito ay nagiging ganap na tuyo at matigas. Walang ningning dito. Para sa pagsisikap na pilitin na pigilan si Kamaripu, ang natitirang bahagi ng Ripu, lalo na ang galit na si Ripu, ay sobrang galit na galit.